Yo, what's up guys? Malapit na po maghiwalay ang taong 2025 at papasok na po ang 2026. So mamaya po, New Year's Eve na. So ingat po kayo sa pag-celebrate. Baka magpaputok kayo. Ingat po sa pagpapaputok. At i-celebrate po natin itong New Year's Eve ng mapayapa at masaya. Okay, dito po sa ating topic, itong mga Quadcom boys, crocodiles, nanlilimos ng respeto dahil sa pagkamatay raw ni Akop. For your information, buhay pa si Akop, nakaupo pa kayo sa Congress, Barbers, Paduano, Dan Fernandez. Nung nakaupo pa kayo, matagal na namin kayong binabanatan, binabatikos, binabash. Ito sabi ni Barbers, sa lahat po ng sumisira sa alaala ni Kong Romy, hindi po maka-Pilipino ang inyong ginagawa. Kaya nga binigay yan ng ating konstitusyon ang freedom of speech. Paano nasabing hindi maka-Pilipino? Yung mga politikong kurakot, sabi ni Cara David, mamatay na sana ang lahat ng kurakot sa gobyerno. Yan ang hindi maka-Pilipino at hindi makabansa. Kayo, tinatawag na namin kayong buwaya, magnanakaw, sugapa, bastos. Lalo na nung inapi nyo ang mga Duterte. Kayo ang hindi maka-Pilipino. Huwag ka nang magdrama, Barbers, dahil wala kayong mahihikayat na simpatya sa taong bayan. Mananatili ang taong bayan na galit sa inyo. Bistado na kayo dahil kayo ay mga magnanakaw. Si Paduano naman sabi, siya na lang daw ang natitira. Wala na si Barbers. Wala na si Fernandez. At yung isa, sino pa yung isa? At si Akop namatay na. Sabi siya na lang daw ang natitira. For your information, Paduano. Abante pala, Abante. So wala na si Barbers, Dan Fernandez, Paduano, at si Akop. Si Abante na lang daw ang natitira. For your information, Abante, wala ka naman dapat dyan. Dahil hindi ka naman ibinoto ng mga taga Maynila sa District 6 yata yon. Kaya ka nandyan dahil kay George. Hindi ka talaga nandyan. Diba? Nagkabayaran lang, binayaran mo si George ng Comelec, kaya nandyan ka pa rin. Kahit natalo ka, nakaupo ka, dahil pinwersa nyo, gumamit kayo ng inyong kapangyarihan. At hinihiling din niya sa taong bayan na irespeto raw ang pagkamatay ni Akop. Kahit anong gawin yung pagmamakaawa sa taong bayan, wala nang rirespeto sa inyo dahil mga magnanakaw kayo. Ayan, lumalabas na yung mga insertions nyo mula 2023 hanggang 2025. Bilyon-bilyon. Pero nasaan yung pera? Nasaan yung proyekto? Kahit umiyak ka pa, Barbers, wala kayong mahihikayat na taong bayan na rirespeto sa inyo. Hanggang mamatay kayo, wala nang rirespeto sa inyo. Nung namatay nga si Akop, naglundagan pa at naghiyawan yung mga tao. Ang respeto, hindi yan hinihiling sa mga tao. Kusang binibigay yan. Kagaya ng mga Duterte, binabati ko sila ng mga dilawan, ng mga adik, ng mga magnanakaw, ng mga NPA. Umiyak ba sila kagaya mo, Barbers? Hindi. Pinakulong nyo si Tatay Digong. Nakiusap ba na respetuhin si Tatay Digong? Hindi. Kusang loob yung mga taong bayan na nagmamahal, nagpakita ng pagmamahal, ng pagrespeto kay Tatay Digong. Ganon din ang mga anak ni Tatay Digong. Wala pong umiiyak at nakikiusap para respetuhin sila. Kusa nilang natatanggap yung pagrespeto. Walang tunay na re-respeto sa inyo, kundi yung mga binabayaran nyo. Ginamit nyo yung kapangyarihan nyo, yung Quadcom sa Kongreso, para siraan
si BP Sara para siraan si Tatay Digong, kapalit ng magkano per hearing. Naaalala nyo yan? May bayad yung mga yan per hearing. At pagdating sa insertions, allocables, malalaki ang kanilang nakukuha dahil sila ay naging kasangkapan, naging weapon para batikusin, para siraan ang mga Duterte. Kaya't kahit anong pakiusap nyo, wala nang rirespeto sa inyo, wala na ring maniniwala sa inyo. Kahapon nga, sabi ni Congressman Lebiste, nabunyag yung 2 million Christmas bonus sa mga congressman. Hindi naman lahat, syempre, minority, wala. Lalo na yung mga Duterte congressman. Pero kinuwenta ni Congressman Lebiste, ito'y umaabot sa 20 billion. Christmas bonus lang ng mga buhaya. At yan, pilit nyo pang itinatago. Kaya lang nabunyag na. Hindi ba't makakapal ang pagmumuka? Walang hiya. Alam nyo na maraming naghihirap na mga constituents nyo. Kayo, kamal kayo ng kamal ng pera. Kaya yung bansag sa inyong buhaya, dikit na yan, hindi na yang maaalis. At itong si Congressman Ridon, na komunista rin, isa sa ilalim daw si Congressman Lebiste sa Ethics Committee. Parang yung ginawa nila kay Congressman Barsaga. Sige lang, walang problema, sabi ni Congressman Lebiste. Mas maganda nga na maisalang siya sa Ethics Committee para mailabas na lahat ng ebidensya. Kalalabas lang may mga tseke kung saan na-release na yung 2 million Christmas bonus sa ibang mga congressman. Available na raw Pwede nang i-download, pwede nang i-withdraw yung 2 million nila. Sa totoo lang, anong naiambag nyo? Kayong mga nasa administrasyon congressman. Yung mga nasa administration congressman. Anong naiambag nyo? Anong mga batas? Yung wage hike nga, hindi nyo naipasa Anong mga batas ang naiambag nyo? Para mapabuti ang ating bansa, para mabawasan ang paghihirap ng taong bayan. Wala, puro Duterte lang ang nasa isip nyo. Ang sirain ang Duterte. Kaya tingnan nyo resulta. Bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Si Lacson naman, panay ang pagbubunyag. Pero hanggang doon lang. Meron daw 5 cabinet member na meron ding insertions allocable. Nasabi na yan ni Congressman Lebiste. At matindi pa nga yung sinabi ni Congressman Lebiste. Si Vice President Sara Duterte lang ang walang insertions. Lahat ng secretaries, lahat ng undersecretaries may insertions. Hindi po normal yan. Kung meron mang gumawa ng insertions, mga mambabatas lang dapat. Ngayon pati secretaries, undersecretaries, pati ASEC, pati private na construction na contractor, nagkakaroon din sila ng insertions. Huli na yung pagbubunyag mo, Lacson. Ngayon, kung talagang sincere ka, dalhin mo sa Blue Ribbon Committee. Imbestigahan mo yan. Pero kung wala kang gagawin, ganyan lang din. Ginogoyo mo lang ng taong bayan, Lacson. Ito naman si Tito Soto. Listahan lang yan listahan lang yan. Kumbaga, parang sinasabi niya, walang kwenta yan. Yan bang listahan na yan, yung pondo na yan, na-release ba? O nabito ba? O yung for later release? Yan ba'y na-implement yan? Matik na yon. Matik na, Soto. Kapag meron kang insertions, it's either substandard yung project na yan or ghost project. Matik na. Pwera lang sa mga proyekto ng Duterte. Kitang-kita po sa Facebook, sa TikTok, ang ganda ng mga proyekto sa Davao City. Kaya pilit nyo sinisira Ayaw nyong manatili na hinahangaan ng taong bayan ang Davao City. Kailangan nyong sirain para magiba. Pero ganun pa man,
Ang dami nyo ng paninira kay BP Sara. Nananatili pa rin number 1, nananatili pa rin mataas. Pilit nyong ginigiba, pinapabagsak, nakatayo pa rin at matatag ang aming Vice President. Alright, wag po tayong masyadong ma-stress. Magsaya tayo sa pagsalubong sa bagong taon. Happy New Year po sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye-bye.